Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay na binalot ng makapal na hamog ang maraming lugar sa Metro Manila at mga karating nitong probinsya. Pero paglilinaw ng mga eksperto, magkaiba ito, ano po? Sa Cavite at Batangas, volcanic smog o VOG ang naranasan dahil sa patuloy na pagbuga ng asupre ng Bulkang Taal. May mga nahirapang huminga at humapdi ang mata, kabilang ang ilang estudyante kaya nagsuspinde ng klase. At nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul. Mel, Vicky, Emil, pangangate ng lalamunan at hapdi sa mata ang naranasan ng ilang mga residente sa lalawigan ng Batangas. Suspendido rin ngayong araw ng Biyernes yung face-to-face klase sa maraming paaralan sa probinsya. Naka-face mask na sumama si Patricia sa pagtitinda ng kanyang ina. May volcanic smog o VOG kasi sa Tuwi, Batangas na dahilan kung bakit wala silang pasok sa paaralan. Gayunman, tuloy ang negosyo ng kanilang pamilya. Kailangan pa rin magtinda, hindi pwedeng titigil. Nagpe-face mask na lang. Para hindi makalanghap ng yung sinasabi nila na sa Taal. Kailangan ding indahin ng marami ang epekto nito, tulad ng paghapdi ng mga mata. Lalo na pag nagmamotor, masakit to sa mata. Dahan-dahan na lang. Para iwas disgrasya din. May mga nahirapan ding huminga, kabilang ang mahigit 40 mag-aaral ng Tuwi Senior High School na isinugod sa ospital bagamat na discharge na rin. 22 bayan at 4 na lungsod sa lalawigan ng Batangas ang apektado ng VOG ayon sa PDRRMO Batangas. Pero hindi pa naman daw kailangang lumikas kahit ilang araw nang may sumisingaw na sulfur dioxide o asupre mula sa Taal. Nananatili lang sa alert level 1 ang bulkan. This is not a manifestation na puputok ang bulkan or pumutok ang bulkan. This is just a normal phenomenon sa isang abnormal na volcano like Taal Volcano. Mas mababa rin di hamak ang sulfur dioxide emission ng bulkang Taal nitong magdamag kumpara sa huli nitong pagputok noong 2020. Sa Taal Volcano naman, because of thermal inversion, ang hindi naman makaangat yung plume coming from Taal Volcano. Umabot na rin ang smog sa karating probinsya ng Cavite, tulad sa bayan ng Amadeo, kaya marami nagsuspinde ng klase. Meron din yan sa Tagaytay kaya bigong makita ang bulkan na dinayo pa naman ng ilang turista. Inaalam pa raw ng Tagaytay Tourism Council kung may mga establishmentong pansamantalang nagsara dahil sa VOG. Okay, Vicky, sa abiso ng DOH, itinaas na nila sa Code White Alert status yung buong Calabarzon region dahil nga sa pagbubuga pa rin ng asupre nitong Taal Volcano. Ang ibig sabihin niya, tinitiyak na nila yung kahandaan ng mga ospital at tuuhan nito para tumugon sa tinatawag na emergency situation. At yan muna ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi gaya sa Cavite at Batangas, polusyon sa hangin at hindi galing sa bulkan ang usok na naging smog sa Kamaynilaan. Dahil delikado rin sa kalusugan, may mga tip ang mga eksperto. Nakatutok sina Tina Panganiban Perez at Marisol Abduraman. Gumising sa malabagyong tagpo ang Metro Manila, pero minsan ay may amoy at hapdi sa mata. Hindi kasi ito purong hamog, kundi nahaluan ng usok o smog. Lalong tanaw yan sa kuhang ito mula sa Sumulong Highway na overlooking sa Metro Manila kaninang alas 6:30 ng umaga. Hindi nakita ang mga gusali at hanggang hapon halos hindi maaninag ang Kamaynilaan mula sa Antipolo City. Andito tayo ngayon sa view deck ng isang establishmento sa Antipolo City. Dati-rati raw kapag andito sa pwesto ko, matatanaw mo na ang buong Metro Manila. Pero ngayon, ito ang makikita. Hindi naman bago ang smog lalo't kasunod ng pag-ulan, pero iba raw ang napansin ng nakausap ko rito. Kaya pong umaga, medyo malabo yung kuha ng Metro Manila para siyang pollution. Ortigas po, Makati, then Ayala, yung mga building po, yung kitang-kita po yan dito pag umaga po. Pero ngayon, walang makita Ngayon po kasi
Medyo walang makita kasi katatapos lang ng ulan. Yung thermal inversion kasi normally as you go towards the upper part ng atmosphere, it becomes colder. So baliktad ang nangyari when you have thermal inversion. Colder sa baba and mas mainit sa taas. So hindi makaangat yung mga pollutants natin and other gases, yung smoke na inimit ng mga sasakyan, it would stay on the lower level lang. Dahil sa smog, nagsuspindi ng klase sa halos buong Metro Manila. Itinaas din ng DENR ang heightened alert sa Kamaynilaan bilang babala sa usok na naipon lalo kung rush hour. Patuloy na minomonitor ng DENR-EMB ang air quality na nagbabago raw depende sa oras at lugar. Ayon sa isang health expert, isa sa mga proteksyon natin laban sa smog ay ang mask. At hindi lang dapat basta mask ang suotin, kundi yung mask na kayang sumala ng napakaliit na particles. Kasi the N95 mask talagang itong mga harmful irritants sa air, napakapino nito, no? So ibig sabihin, they're so fine that it can't penetrate readily. Pag mag-inhale ka, diretso na yan sa lungs. That can really be harmful in terms of paghinga natin. So we advise na gamitin natin N95 over the cloth mask or what we call the surgical mask. Dagdag payo ng DOH, iwasang lumabas ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan, takpan ng ilong at bibig, at uminom ng maraming tubig. Pero syempre, may mga hindi naman maiwasang lumabas. Bakit po kayo nakamask? Kasi po may smog po ngayon para daw po iwas sa sakit. Patibayan na lang siguro, ma'am, yung ganun. Kasi alam mo na namin na talagang marumi na, polluted na. Okay na lang, patibayan na lang. Dagdag abiso naman ng Office of Civil Defense, magpunta sa doktor kung may medical emergency at i-monitor at sundin ang mga babala at abiso ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Bagamat magkaiba ang VAG sa Batangas at Cavite at ang smog sa Metro Manila, halos pareho ang proseso ng pagkakabuo nito. Alamin kung paano sa pagtutok ni Oscar Oida. Kapwa makulimlim sa bahagi ng Batangas at bahagi ng Metro Manila, kahit sa mga oras na dapat ay sikat na ang araw. Parehong natrap na usok yan, pero magkaiba ang source. Ang nasa Batangas ay ibinuga ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog at naging VAG o volcanic smog. Habang nasa Metro Manila ay usok mula sa mga sasakyan o pabrika at iba pa na natrap din sa himpapawid kaya naging smog na mula sa mga salitang smoke at fog. Bakit natrap ngayon ang mga usok na yan kahit sa ibang araw naman ay hindi? Paliwanag ng PHIVOLCS sa karaniwang araw kasi, mainit lang sa baba malapit sa lupa at mas malamig sa taas ng himpapawid kaya malayang nakakaakyat ang usok kasabay ng pag-angat ng mainit na hangin. Pero minsan nag-iiba yan, tulad ngayon dahil sa thermal inversion o pagbaliktad ng sitwasyon. Ibig sabihin may mas mainit na hangin sa taas ng malamig na tumatrap sa mga usok. Imbes na umangat at ma-disperse, ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong Kamaynilaan at karatig na probinsya ay makulimlim, no? Maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke and fog. Bagamat malapit-lapit ang Metro Manila sa Batangas, hindi pumupunta ang VAG sa Kamaynilaan. Hanggang sa huling monitoring kasi, pakanluran-timog-kanluran ang direksyon ng hangin na palayo sa Metro Manila na nasa hilagang silangan ng Taal. Kaya matapos umakyat sa mahigit 2,000 meters ang ibinuga ng Bulkang Taal, ay hihipan din yan sa parehong direksyon ng hangin. Papunta yan sa mga bayan ng Tuy, Calaka, Balayan at Nasugbu na nasa timog o baba ng mapa kumpara sa Metro Manila na nasa taas. Smog lang talaga ang naranasan sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Para mapabilis ang pamamahagi ng mga smuggled na bigas, may gustong paikliin ng Pangulo kaugnay sa pagpapatunay ng mga importer na legal ang pambenta nilang bigas. Alamin kung ano sa pagtutok ni Ivan Mayrina.
Mula 15 araw, gustong paikliin ng Pangulo sa 7 araw na lang ang palugit para makapagpresenta mga importer ng mga dokumentong patunay na legal nilang naaangkat ang mga iniimbak na bigas. Yan ay para mapabilis ang pagkumpiska rito at pamahagi. Bago mong huhulihin, nasa batas, kailangan patunayan within 15 days na legal yung kanang in-import. Kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Bakit pa 15 days? Para, sabi ko, baka kung anong mangyari diyan, mailulusot pa nila yan. Sinabi ng Pangulo ng pangunahan ng pamamahagi ng ilan sa mahigit 40,000 sako ng kumpiskadong bigas sa mahigit 1,000 4-piece beneficiary sa General Trias, Cavite. Namahagi rin ng mga binhi at pataba sa isang Farmers Association sa probinsya. Hindi pa malinaw kung paano mapapaikli ang palugit na ayon mismo sa Pangulo ay tinakda ng batas. Nasa Customs Modernization and Tariff Act ito, kaya isasangguni raw muna ng Bureau of Customs sa Department of Finance at Office of the President. Kamakalawa lang, sinertipikahan bilang urgent ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagtatakda ng mas mahigpit na parusa sa mga smuggler, hoarder at mga sangkot sa manipulasyon ng presyo ng agri-products. Wala pa man, yan may mga pwede naman ng ikaso sa kanila, pero halos wala raw nang umuusad sa mga kinasuhan kaya walang nakukulong o napaparusahan ayon sa grupong Sinag. Bago sa rice distribution, dumalo rin ng Pangulo sa inaugurasyon ng isang pabrika ng multinational company na Unilever sa General Trias, Cavite. Napagtupad daw sa pangakong investment sa biyahe niya sa Belgium para sa ASEAN-EU Summit. Ang investment na ito, umaabot ng 4.7 billion pesos. 5,000 trabaho ang malilikha dahil sa pabrika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Inalmahan ng China ang balak ng Pilipinas na magsampa ng kaso sa International Court kaugnay ng pagkasira ng mga coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, walang makatotohanang basihan ang akusasyon ng Pilipinas, kaya dapat daw ay itigil ang anilay kathang-isip na political drama. Kung gusto raw talaga ng Pilipinas na protektahan ang kalikasan sa South China Sea, dapat daw alisin ito ang BRP Sierra Madre na iligal umanong isinadsad sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, inaalam ng Office of the Solicitor General ang mga nararapat na legal na hakbang. Handa raw ang DFA na tumulong kaugnay nito. All set na po ang lahat para sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa darating na linggo. Bukod sa basketball at volleyball games, magbabalik na rin ang iba pang sports. Ang mga dapat pang abangan, tinutukan ni Katatibayan. That the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begins. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asahan ang mas intense na bakbakan at aksyon on and off court. Inanunsyo sa media conference na maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4P Championship daw ang goal ng Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU Team Captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Layunin daw na NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. We have the fans back in the stands. We have the coaches mentoring these young athletes. And we will have officials making the right calls. And these things make the game beautiful.
and they are the true heroes of the game. Sa linggo na ang opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan nakatutok 24 oras. Nakarating na sa Sitio Kapihan ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights para imbestigahan ang umano'y pang-aabuso ng grupo ng isang Senyor Aguila. Kasama ang pulisya. Sinilip din ang bahay ng lider kung saan may nakaimbak umanong mga armas at gawaan ng shabu. Mula po sa Surigao del Norte, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, hindi raw pipigilan ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated ang gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso laban sa kanila. Inikot ng investigating team mula sa Commission on Human Rights ang komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Naroon sila para imbestigahan ang mga alegasyong paglabag sa karapatang pantao ng sinasabing umano'y kulto, kabilang na ang sapilitang pagpapakasal o panggagahasa umano sa mga minor de edad. Kinausap ng team ang ilang mga residente doon. Some of our investigators are now doing the ocular inspections because there are allegations or that is this place is being used by, there are alleged private armies or firearms, and they're also interviewing some residents here whether they are here voluntarily or for compulsion. Because one of the critical points that we have to take into consideration is the freedom of movement. The right to travel of every individual should not be impaired. Humarap sa CHR team ang presidente ng grupo na si Jeren Skilario na tinatawag ding Senyor Aguila at iba pang mga senior leaders. Nagtanghal ang grupo ng cultural show para sa mga bisita. Open kayo dun sa gagawin nilang pag-uusap, pag-iikot, pag-investigate dito sa community? Oo, open kami, wala kami problema. Open kami, walang problema kahit nga suyurin yung buong sitwasyon dito. May ilang pulis din kanina sa lugar at inaya silang tingnan ang bahay ni Jeren alias Senyor Aguila na una nang ipinakita sa amin noong isang araw. Sinasabi kasi ng ilang dating miyembro na may nakaimbak na mga armas doon at may pagawaan pa umano ng shabu. Pati yung PVC pipes. Nakakadagdag sa misteryong ikinakabit sa grupo ang kanilang pagpupumilit na manatili at manirahan dito sa mga kabundukan ng Socorro malayo sa bayan. Isang uri ng pamumuhay na anilay dapat igalang at irespeto ng lahat. Sa tuktok ng isang bundok, ipinakita naman sa amin ang pagsasanay ng mga Aguila. Ang aligasyon ng mga nakausap kong dating miyembro, ang grupo ng mga kalalakihang ito'y armadong pangkat umano ng Bayanihan Services. Pero itinanggi ito ng grupo at sinabing hindi raw sila para sa paglaban sa gobyerno, kundi mga tutugon sa mga sakuna at magsasagawa ng rescue. Pinapasok din kami sa mga sinasabing foxhole na ayon sa mga dating miyembro ay pinopostehan ng armadong bantay. Mayroon namang generator genset namin sa amin dito sa Naganon Quadrangle. At saka mayroon namang abuhan at saka hugasan. Nakatakda din kausapin ng CHR ang mga umunoy biktima ng grupo na hawak ngayon ng Socorro LGU bilang bahagi ng kanilang binubuong report na isusumite naman sa pamunuan ng CHR na gagawa ng rekomendasyon kung ano ang susunod na hakbang kaugnay ng mga umanoy human rights violation dito. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapuso, food trip na unlibusog pero budget-friendly ba kamo? May mga hidden spots sa Metro Manila na naghihintay lang na ma-discover na mga gustong makatipid. Let's change the game at i-enjoy ang abot-kayang pagkain. Sa mahal ng bilihin ngayon, saan nga ba aabot ang 99 pesos mo? Tara, alamin natin. Isang ulam lang. Chichirya lang. Drinks. Dilata lang, ma'am. Biskuit.
Sa bigas lang eh, kulang na eh. Pero dito sa Barangay Palanan sa Makati City, masusulit ninyo ang inyong 99 pesos dahil sa kainang nag-aalok ng Eat All You Can Breakfast. Taong 2018 pa binuksan ni Herbert ang kainang ito. Pero mula nang ilagay sa menu ang Unli Buffet nitong April, jam-pack na ang pila, umaga pa lang. We earn by volume. Mas maraming tao, mas maraming maluluto, mas maraming masaserve. Sulit talaga kasi mura, then ang daming choices. Kaya ka bumalik pa, no? For the second time. Tapos inaya mo pa yung mga co-workers mo. Ininggit ko sila eh. Di pa ako kumakain, kaya ready na ako sa buffet natin. Ito na yung 99 pesos natin. Tara, bayad na tayo. Ito yung selection nila today. Imagine all these. Yung ube champurado mo, pwede mo ipares yan dito sa mga tuyo natin at dilis. Maka-attract ka na sa presyo, pero pag tinikman mo yung pagkain, grabe, sobrang sulit. Lalo na, pag gusto mo ng heavy breakfast. Unexpected for the price, pero sobrang sulit. Mga foods, masasarap. Talaga Pilipino. Babalik-balikan ko pa siya. From Makati, food hop tayo sa Unli Busog sa kainang ito sa Dimasalang Street sa Baclaran. We like it kasi budget-friendly siya. Masarap din yung pagkain. Talaga sa malalakas kumain, affordable talaga siya. At sa weekender buffet breakfast na ito, sa New Lower Bikutan sa Taguig, na may abot kayang 99 pesos buffet spread din. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mabusog at kumain ng masarap dahil magagawa mo yan sa mga kainang ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Tila nabuhayan ng pag-asa ang kaanak ng ilang nawawalang sabungero. Ngayong may hawak ang Justice Department na posibleng bagong pagkunan ng ebidensya mula sa mga suspect. Nakatutok si Salima Refran. Case number 1 po sila nakulong, ngunit under investigation po sila sa mga kaso nyo. Ito ang ibinalita ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa mga pamilya ng nawawalang sabungero sa case conference kasama ang PNP, CIDG, NBI at prosecutors. Ang 6 na naaresto para sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Maynila noong January 2022, iniimbestigahan na rin para sa pagkawala ng iba pang mga sabungero. Sila rin naman ang suspect sa karamihan ng kaso dito sa missing sabungeros. At ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila at inaplayan ito ng cyber warrant ng CIDG. Pag-asa ang dala nito sa ibang mga pamilya, lalo na sa pamilya ni Michael Bautista na nadismiss ang kaso at binalik sa CIDG para dagdagan ng ebidensya. Si Bautista ang nakuna ng video na nakaposas at bitbit ng 2 lalaki. Ang isa raw dito sa video, si Julie Patidongan, na kasama sa naaresto noong 1 linggo. Kung sino man po yung nahuli ngayon, sila rin po yung talagang may kagagawa ng lahat na nawawala sa Santa Cruz. Kasi hindi naman po coincidence yun eh. Bukod sa kaso ng 6 na nawala sa Manila Arena at ang kinuha sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna, 27 pa ang nawawalang sabungero na nawala sa Laguna, Bulacan at Batangas. Hinahanap po talaga namin yung hustisya kung sino pong ang nagpadukot sa kanila, kung sino mastermind. Kung may aasahan pa ba kami o wala na. Kung mga patay na, ilitaw na nila yung mga bangkay. Yun lang naman. Samantala, matapos magpasok ng not guilty plea kahapon sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention, naghain naman ng petition for bail ang 6 na akusado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, maghanda po tayo dahil maulang weekend ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Lumakas at tuluyan na kasing nabuo bilang low pressure area yung minomonitor na cloud cluster. At hindi lang huyan, muli ring nagbabalik ang epekto ng habagat. Huling na mataan ang LPA sa layong 125 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon at hindi rin inaalis ang tsansang mag-cross o tumawid yan sa lupa. Hindi na nakakaapekto ang ITCZ pero hinahatak naman ng LPA yung habagat. Kaya ang pinagsamang epekto ng dalawang weather systems ang magdudulot ng maulang panahon lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas ng hapon. May malalakas na ulan lalo na ho dito sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yan sa linggo at mas matitinding ulan na ang mararanasan. Kaya magdoble ingat ho hindi lang sa volcanic smog, kundi pati sa mga lugar na apektado ng habagat, kabilang ho dyan ang Calabarzon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila halos buong weekend. Kaya ho sa nakikita natin sa mapa, nagkukulay orange at yellow ho siya. Ang ibig sabihin yan ay heavy rains ang inaasahan sa ilang lugar lalo na pagdating ng linggo. Kaya kung wala namang importanteng lakad, mas mainam kung magpahinga na lang ho muna sa bahay. Sa Visayas naman, halos buong araw ang ulan at may malalakas na ulan dito sa Negros Provinces at Panay Island. Sa linggo, halos ganitong panahon din ang mararanasan at may malalakas na ulan pa rin sa malaking bahagi ng Western Visayas at ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Para naman ho sa mga kapuso natin sa Mindanao, bukas ng umaga may pag-ulan na rin ho sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi lang naman ho ng Davao Region. Sa hapon, mas malawakan na ang pag-ulan kaya maging alerto pa rin ho sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Katulad ng naranasan sa Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan mistulang malawak na ilog ang kalsada. Bumagal din ang daloy ng mga sasakyan habang ilang residente rin ang sumuong sa baha. Ganyan din ang pahirap na sinapit ng ilang estudyante dahil nalubog din sa baha ang ilang paaralan. Samantala sa Mindanao ho, pagsapit naman ng linggo, kumpara nitong mga nakalipas na araw ay bahagyang mababawasan ang malawakang pag-ulan. May mga kalat-kalat na lang ho na ulan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ilang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Lalong dumarami ang mga may access sa social media kahit mga bata. Pero may mga magulang pa ring mahigpit sa ganyan. Anong edad ba sila dapat payagan sa social media at anong epekto sa kanila? Ang boses mo, pakikinggan natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa social media, saksi ang marami sa kanilang paglaki. At kahit mga bubuwit pa lang, social media stars nang maituturing. 5 turn, 1. Kising mama sa kilikili? Pero alam nyo ba, ang magkapatid na si Zia at Sixto Dantes, wala palang sariling social media accounts? Mismo ang kanilang mami Marian ang nagsabi niyan. Saka na lang daw kapag nasa tamang edad at tamang pag-iisip na ang mga anak. Pero ano nga ba ang tamang edad para magkaroon ng social media account ang inyong mga anak? Sa alintuntunin ng ilang social media platform, dapat 13 years old na ang isang bata bago ito payagang makalika ng account. One layer lang kasi yun, di ba? Parang beyond that, paano mo naman ngayon madidetermine na yung actual na gagamit ng account na yun ay yung same person na nag-register? Ang 9 na taong gulang na si Claudette, active na sa FB. Para ma-text ang best friend ko. Di naman tutol dito ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, tinulungan pa nga raw nila ito sa paggawa ng sariling account. Ano naman siya, namomonitor naman siya, tinitignan namin minsan yung yung messenger niya.
Ang 3 taong gulang naman na si Zia, may sariling TikTok account. Pero mami niya ang nagme-maintain ito. At dahil sa cute antics ng bata, may 1 million followers na siya. Gusto ko po talaga TikTok eh. Gusto ko po dance eh. Nung nagtugtog po, nasasabayan po niya. Ano po siya noon? 1-year-old po. Nasasabayan po niya. Tapos nagsubok po kaming gawan po siya ng TikTok account. Pero minsan na raw na-take down ang account ng kanyang anak. Tapos nireport po siya kasi bata daw po. Kaya nawala po siya. Sobrang nalungkot po ako kasi ang dami na po niya nagsimula. Lumaki na po siya. Nasa 500 plus na po na yung followers niya. Ang dami na pong nanonood. Tapos bigla pong nawala, biglang may tumawag lang po sa akin, bakit wala na yung TikTok ni Sia, sabi niya. Tapos yun po, nagulat po talaga, sobrang lungkot ko po, umiyak po ako noon. Si Louie, pinayagan naman daw ang kanyang anak na gamitin ang kanyang YouTube account, pero may mahigpit na gabay. Para at least meron naman siyang paglibangan, yun nga, at least social media, doon ko siya nalang, hinayaan ko na lang siya, tapos binabantayan ko na lang. Ang kambal na anak ni Jane, pinayagan din niyang gumamit ng social media. Yun nga lang, madalas daw ginagaya ng mga bata ang kanilang napapanood doon. Ginagaya po nila yung katulad po nung Spider-Man, yung tumutungtong po sila sa rep. Ayon sa espesyalistang nakausap namin, hanggat maaari daw ay dapat dinedelay ang pagpapagamit ng social media sa kabataan. Sometimes we mistake it na natututo sila, di ba, sa mga pinapanood nila, etc. Pero actually, passive learning yan lalo na kung manonood ng video. Ang pinakamainam pa rin ay kung talagang makikipaglaro yung magulang. Diba? Pero may sarili mga account o nakikigamit lang sa magulang. Ang paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, dapat mahigpit na binabantayan ang mga batang exposed sa social media. Lalo tumataas ang bilang ng batang nabibiktima ng mga cybercriminals. Mataas yung probability na nakita mo yung something na form na scam na hindi mo iniisip na scam. The more na mas matagal ka, the more na mas prone ka to become a victim of cyber attacks. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pinakinggan din natin ang boses ng ating mga kapuso online. Ayon sa karamihan ng nagkomentong netizens, 18 years old ang ideal age sa pagbibigay ng social media access sa mga kabataan. Sang-ayon diyan ang isa pa na sinabing may dahilan kung bakit kailangan nasa legal age ang maaring gumawa ng social media account. Hirit naman ang isang commenter. Hindi makakabuti sa mga bata ang paggamit ng social media dahil baka hindi nila mabigyan ng atensyon ang kanilang pag-aaral. Pwede raw gumamit ng computer kumpara ito sa pag-aaral. Para naman sa iba, pwede na rin daw makapag-access ng social media ang mga edad 12 pati 15 hanggang 16. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Season break is finally over dahil muling magbabalik this October ang pinakamasayang hula ng bayan kasama ang buong pamilya. At live mula sa Studio 7, sisilipin natin ang ilang ganap sa Family Feud kasama si Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes. Dong! Good evening, Iya! Good evening, mga kapuso! Woohoo! Well, alam niyo po, itong Family Feud stage ay supposedly teritoryo po namin to. Tapos usually ako po yung nagtatanong doon, tapos nagpapapawi sa mga contestants. Pero the tables have turned today. Alam mo, Iya, at ako yung pinahirapan at pinaharap ni Nelson Canlas sa survey board. Kaya silipin natin yan sa chika ni Nelson Canlas. Bago ang comeback ng most favorite game show on television, ang Family Feud.
Si Dingdong Dantes muna ang isasalang natin bilang contestant. Tignan nga natin ang galing nitong pagdating sa mga questions na aming inihanda. Dong, let's play Family Feud. Matagal ko ng pangarap na tumayo dito sa podium na to. O yan, wish granted. Hey, let's go! Okay, tinanong namin ang nag-iisang Kapuso Primetime Queen and top 3 answers are on the board. Dong, sa mga teleserye at pelikulang pinagtambalan nyo ni Marian, ano sa palagay mo ang 3 pinaka-favorite niya? Siyempre, hindi mawawala top answer dyan, Marimar. Tingnan natin kung nandito ang Marimar. Wow! Top answer! Top answer! Hindi rin mawawala Jezebel dyan, siguro. Jezebel! Top answer! Tingnan natin. Second top answer! Pangatlo, Endless Love. Endless Love. Endless Love. Oh, bakit Endless Love? Hindi, kasi turn ako eh. Hindi ko alam kung Endless Love o Bonggang Villa eh. So, pwede ba palitan? Mag-ibigyan kita. Sige, Bonggang Villa na lang. Okay, tignan natin kung nandito ang Bonggang Villa. Wala! Naku, lagot tayo kay Mrs. Tignan natin kung ano yung pangatlo. Oh, You to Me. Oh, yung pelikula naman. Pelikula naman. Dong, Christmas is just around the corner. Ano sa tingin mo ang gustong matanggap ni Zia? Zia? Yes. Number 1, cellphone. Tingnan natin kung top answer ang cellphone. Uy! Walang cellphone. Cellphone. Pangalawa, pet. Pet dog. Pet dog. Pet dog. Pet dog. Wala pa rin. Ang bandaya naman. Notebook o stationery? Wow! Top answer. Top answer. Tingnan natin ang top 2. Bracelets. Pwede. Okay. Third one is... Yan, mahilig din siya mag-drawing. kasi artistic si Zia eh. Pero gusto rin niya ng pet. Babawi kaya si Daddy Dong sa 3rd round? Sa mga superheroes, sino ang 3 pinaka-paborito ni Sixto? Ay, nako, madali yan. Nako, pwede ko nang yan. Pwede ko nang tapusin kagad. Sige. Si Captain America, si Iron Man, at saka si Hulk. In that order. Boo! Wow! Galing Hulk yan! Yeah! Talagang hilig niya ngayon yung mga ganyan. Lalo na, alam mo, napanood niya lately yung Voltes 5, yung mga nasa YouTube. Gusto niya si Little John, yan, tsaka yung robot. Pero Dong, tatanungin muna kita, ano yung pakiramdam na ikaw naman yung sumalang bilang contestant ng Family Feud? Sabi ko nga sa'yo, matagal ko ng pangarap to eh. Na talagang ako yung tinatanong. Pero talagang very, very challenging. Iba pala talaga pag ikaw na yung tinatanong. Kahit na gaano ka kahanda, matataranta ka, di ba? So, talagang ang saya ng pakiramdam. Kaya pala parating nag-i-enjoy yung mga guests dito sa Family Feud. Nelson Canlas. Take the stage, Nelson. Natin ang Family Feud! Updated sa showbiz happenings. Maraming salamat, Game Master Nelson. Again, mga kapuso, tapos na po ang season break ng Family Feud. Mapapanood na ulit yan simula October 2, weeknights, bago po siyempre ang 24 oras. Alam niyo po, sa pagbabalik ng pinakamasayang family game show ng bayan, makakasama natin ang masisipag na mga Pinoy tulad ng mga vendors, mga nurses at security guards. At eto pa po, magkakaroon din ng Family Feud Kids. Ayan po, napakaraming dahilan para subaybayan ang ating bagong season. At syempre, Iya, bago ko ibalik sa'yo, gusto ko rin kunin ang pagkakataong itong imbitahan lahat ng tao. Mamaya na po ang season finale ng Royal Blood. Sana po, abangan po ninyo aming final episode at maraming salamat sa lahat ng tumutok. Pagkatapos ng credits, may mangyayari, abangan nyo at ang Amazing Earth pagkatapos ng Royal Blood. Back to you, Iya! Sakto sa segue, Maraming salamat ka po sa Primetime King, Dingdong Dantes. Napapanahon na raw na magkaroon ng malalimang pag-aaral sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa kanyang anak na si Senadora Amy Marcos. Sinabi yan ng senadora sa isang pagtitipon kagabi na itinaon sa ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ang sabi ng senadora, karapatan ng taong bayan na marinig ang kanilang kwento at ang kanilang alam. Wala naman anyang ginagawang revisionism o pagbabago sa kasaysayan. Sinabi rin ng senadora na dapat daw maunawaan ng buo ng mga kabataan
ang mabuti at masamang aspeto ng martial law. Madalas naman sinasabi ng tatay ko, mananagot siya sa Panginoon at ang kasaysayan na lang ang hahatol sa kanya. Wala naman kami rinirewrite. Ang alam naman namin, siguro may karapatan rin ang taong bayan na marinig. Higit pa sa maagang pamasko ang natanggap ng isang Pinay sa Middle East. Siya si Fraylin Angob na ikalawang nanalo ng grand prize sa Fast 5 ng Emirates Draw. Buwan-buwan siyang makakakuha ng 25,000 dirhams o halos 400,000 pesos sa loob ng 25 taon. Wow, swerte, ang saya-saya. Congratulations! From loyal kapuso to new roster of talents and fresh faces, nagsama-sama sila sa pinakamalaki at pinaka-ingranding grand contract signing event. Ang mga nakisign for stardom, kilalanin sa Chika ni Katatibayan. Sparkling bright future. Cheers! Cheers everybody to Sparkle! Cheers to a bigger and brighter GMA Sparkle Artists Center family. Halos 50 celebrities kasama ang mga aktor, singers, hosts at online influencers ang pumirma ng kontrata sa GMA Sparkle Artist Center sa pinaka-engrande at pinakamalaking annual grand contract signing event, ang Signed for Stardom. Kabilang dyan sila maging sino ka man lead stars Barbie Forteza at David Licauco. For the past 15 years and ni minsan hindi nila ako pinabayaan. Inalagaan talaga nila ako. And they always make sure that I get what I deserve. Na parang sa isang tahanan, sa isang pamilya, yun naman talaga yung aasam-asamin mo, di ba? This opportunity doesn't really come very often. And I feel like maraming taong may gusto mapunta sa posisyon ko. So I'm just really grateful. Kabilang din sa mga nag-renew ng contract, si kapuso comedian Paolo Contis. I love what I do, and I'm very good at it. So, with a lot of confidence. There you go. If you're good at something, you do it well, di ba? And mahal ko po yung ginagawa ko. I'm very fortunate sa GMA. Kukumpleto rin sa roster of new talents sa Sparkle Artist Center ang online influencers and hosts na ready mag-crossover sa telebisyon. Kasama riyan ang influencer daughter ni abot kamay na pangarap star Richard Yap na si Ashley Sandrine Yap, Mr. International 2022 4th runner-up MJ Ordiliano, model and host Janina Chan, YouTuber with more than 4 million followers Mika Salamanca, at 24 Oras weather presenter Maureen Shrivers. Aside from singing, siguro I also want mga anything action because I think a lot of people know me more as a national athlete. So anything that has to do with pangungulit, pang tatakbo. Sino ka lang snatcher? Ako sa snatch ko yung mga bag ninyo. Kaya-kaya ko yun. Binati ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon ang roster of Sparkle artists. To our Kapuso stars who are renewing their contracts, we are pleased to continue working with all of you and watching you in our shows. And to our new Sparkle artists, rest assured that we will take good care and provide opportunities to help achieve your goals. Congratulations to all. Full support din sila GMA Network Inc. Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Marcelo. This is the biggest contract signing event of the year. Kailangan lang sana ay maging committed sila sa kanilang work. They stay humble and maging talagang mabuting tao lang sila and they will find success. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.